Matapos ipakita ang mga Nenbeast na mga prinsipe at ang nakakagulat na nangyari sa mga guards ni Hulkenberg, pati na rin ang nakakakabang confrontation ni Theta sa Nenbeast, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 363 o ang Episode 24 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang matinding hakbang na gagawin ng bawat prinsipe upang manalo sa succession contest na ito. Dahil alam na ng lahat ang tungkol sa mga Nenbeast at sa Nen mismo, ito na ang magiging sentro ng kanilang mga galaw. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Nenbeast. Nagsimula ang kwento dito kay Zhang Lei na nagsasalita. Ang guards ng 14th Prince na si Wobble ay pinagpapatay na. Sagot naman ng kanyang guard, oo, at ang impormasyon na yan ay galing sa military, kaya isang reliable source ito. Ang natitira na lamang daw na guard ng Prinsipe Wobble ay ang 2 hunter na lang na nakuha matapos ang hiring noon. Nagtaka si Zhang Lei dahil hindi niya ini-expect na uunahin ng mga ito ang isang sanggol pa lang. Pero napagtanto rin niya na ang mga guards ng Prinsipe Wobble ay pawang galing sa ibang mga reyna. Kaya hindi niya talaga maintindihan ang nangyari sa mga guards maliban na lang kung sinadya nilang patayin ang sarili nilang mga bantay na pinaasa nila kay Prinsipe Wobble upang hindi sila mapagbintangan sa posibleng masamang plano. Sagot naman ng isa, actually may iilang issue pa. Isa na dyan ay ang tungkol sa mga Nenbeast. Kinausap at tinanong ko na ang lahat ng guards ni Prinsipe Zhang Lei kung alam ba nila ang tungkol dito. Pero wala ni isa ang may alam. Dito napaisip si Zhang Lei na posibleng ang mga Nenbeast din ang dahilan sa nangyari sa mga guards ni Prinsipe Wobble. Matapos niyan, ipinakita ang quarters ng bawat prinsipe. Mayroong 4 na quarters sa setup. Sa labas, makikita ang mga royal military. Kasunod ay ang living quarters ng mga sundalo at associates. Dito rin ang daanan patungong lower tier. Sa kabilang banda naman ay ang living quarters ng mga VVIP o mga napaka-importanting tao, pati na rin ang kanilang recreational facilities. Habang sa entrance ay may naka-guard na bantay at dito rin ang daan patungong banquet hall at sa quarter ng hari. Pagkatapos nito, lumipat ang esena sa banquet hall o dinner party. Makikita dito si Camiller na nakikipag-usap sa kanyang ama, si Nasubi. Ang batang prinsesa na ito ay may nais linawin. Ang kami na binanggit niya ay ang sarili niya dahil yun ang tawag niya sa kanyang sarili. Natanong pa ni Camila na ang salitang survival ay nagiging malabo na raw ito kung iintindihin. Dahil para sa kanya, dapat ang pagdo-drop out ay magangahulugan ng kamatayan ng sino mang magdadrama lang. Tinanong pa niya kung okay lang ba ito para sa kanyang ama. Ngiting sagot naman ni Nasubi, ang third prince, si Zhang Lei, ay minsan na rin lumapit sa akin upang mag-inquire patungkol sa rules ng succession contest na ito. Pero sa ibang paraan nga lang tatay. At ang sagot na ibinigay ko sa kanya noon ay word by word din ang ibibigay ko sa iyo ngayon. Ayon pa sa hari, ang sentence na nagsasabing ang matitirang nag-iisang survivor ay siyang magmamana sa trono ay isang maling pangungusap na kailangan nilang i-interpret dahil parte mismo ng succession contest ang pag-intindi nila sa kahulugan nito. Matapos nito, napalingon si Camila sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Benjamin. Napakawalang kwenta naman ng ikinakabahala mo, Camila. Ani niya, kung naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ang magiging hari, hindi mo na kailangang mag-abala pang unawain ang mga kahulugan ng mga bagay-bagay. Nasagot naman ni Camila na hindi ganun sa kanyang kaso. Ang gusto raw niya ay sundin ng lahat ng tao o mas tamang sabihin ng buong mundo ang kanyang kagustuhan. At ang una niyang kagustuhan ay ang mamatay ang lahat ng kanyang mga kapatid na prinsipe. Ideally, dapat ay mag-volunteer na ang mga ito na magpakamatay, na ang dapat nilang isipin ay, since si Camila na ang magiging hari, dapat magpakamatay na rin ako. Mga salitang ikinagalit naman ni Benjamin na agad na sabing, napakayabang mo, Camila, kung ibibigay sa iyo ang trono, para lang kaming nag-hire ng isang asong galit para maging babysitter ng pamilya ng Huigoro. Nasagot naman ni Camila ng may pagtataray, bobo ka ba? Si Kami ay hindi isang babysitter. Tumabi ka na! Pero hindi umalis si Benjamin sa kanyang kinatatayuan, kaya napilitan na lamang si Haring Nasubi na sabihan si Camila na igalang ang kanyang nakakatandang kapatid. Napahimik si Camila at diretso na lamang umalis. Sa kanyang isipan, sinabi niya na may mali talaga sa mundong ito at dapat niyang itong baguhin.
Ang simpleng kagustuhan na makamit ng isang bagay ay hindi sapat para matupad, sapagkat napaka-unfair ng mundong ito. Kasabay nito, makikita rin ang nenbeast ni Camila. Habang nakatingin si Benjamin kay Camila, sinabi niya sa kanyang ama na, "Ama, ang nakakahiyang ugali na yan ay realidad ng prinsipe na hindi karapat-dapat maging hari. Hindi niya alam kung saan dapat siya lumagay, at bilang nakakatandang kapatid, ikinakahiya ko talaga ang asal ni Camila. Kaya ipinapangako ko, ako, si Benjamin, ang puputurin ng mga sirang sanga. Ako ang magpoprotekta sa malaking puno ng kakin." Mga salitang punong-puno ng determinasyon, kaya nasabi ng hari na malaki ang kanyang expectations kay Benjamin. Kasunod niyon, lumabas din ang nenbeast nito. Pero sa kanyang isipan, bulong pa ni Benjamin, "Papatayin ko sila. Papatayin ko silang lahat." Maya-maya, may nag-anunsyo na aalis na si Benjamin, kaya pinaalalahanan nila na pupunta sila sa residential area number 1. Dito makikita si Benjamin na may lumalabas na aura sa kanyang katawan, sabay punit ng kanyang damit dahil sa galit. Malakas niyang isinambit, "Papatayin ko silang lahat. Hindi ko na kayang maghintay hanggang sa pagbaba natin sa barko." Dito na siya nagbigay ng utos na sabihan si Balsamilco na papuntahin sa kanya ang 4 na prinsipe na si Terednich. Wala daw siyang pakialam kung ano ang kanilang magagawa, basta gusto niya itong dalhin na buhay sa kanyang harapan dahil siya mismo ang papatay dito. Agad na isinabi ito ng isa niyang guard sa Balsamilco. Maya-maya sa quarter ni Benjamin, nagsalita siya. "Mayroon kaming parasitic nenbeast. Ako ay isang nen-user. Pero bakit hindi ko ito nakikita?" Sagot naman ni Balsamilco, "Sa tingin ko may limitasyon ng paraan ng pagpapakita ng mga nenbeast. At dahil hindi nito pinatay ang Prinsipe Wobble, malamang ay may sinusunod silang mga rules na hindi pa natin alam." So this confirms, mga kaibigan, na isang ngang nen-user si Benjamin. Gayunman, hindi niya nakikita ang kanyang sariling nenbeast. Paliwanag ni Balsamilco, kailangan nilang makuha ang impormasyon kung bakit hindi nakikita ang mga nenbeast at kung ano ang mga posibleng rules na sinusunod nito. Bago pa raw sila maunahan ng ibang prinsipe. Kasi yun daw ang magiging susi nila para ma-survive sa laban na ito. Kung kikilos daw sila kaagad ng walang plano, malalaglag lang sila sa alanganin. Nagtamon si Benjamin kung ang ibig sabihin ni Balsamilco ay, maghihintay na lang muna siya. Sagot ni Balsamilco, "Oo. At may 2 dahilan kung bakit. Una, ang mga nenbeast ay kaaway natin at hanggat hindi nakikita ni Benjamin ang kanyang nenbeast, napakadelikado kung basta-basta lang siyang susulong ng mag-isa. Kaya kailangan daw nilang baguhin ang kanilang escort plans. Pangalawa, ang emergency call. Ngayon na alam na ng lahat tungkol sa nenbeast at sa nen mismo, nawala na ang kanilang advantage. Dapat sana ay sila lang ang may kaalaman sa nen, pero dahil dito, pantay-pantay na ang impormasyon. Kaya napilitan siyang umupo muna at mag-isip. Sabi pa niya, "Danong ba? Ang mga hunters ay nandito rin." Pinaliwanag ni Balsamilco na, oo, at ang lahat ng hunters ay gumagamit din ng nen. Mas marami silang alam at mas experience sila pagdating sa nen. Pero ang pagbabantay sa mga prinsipe ay secondary mission lang nila, kaya wala raw silang talagang masyadong alam tungkol sa internal affairs ng kakin. Kaya sa aspetong iyon, lalo na sa impormasyon ukol sa laban na ito, sila pa rin ang mas may advantage. Ngunit, dahil sa announcement na ginawa ng isang hunter, ngayon ay alam na ng lahat ng guards kung ano ang kanilang dapat harapin. Mas alerto na rin ang lahat ng nen users, kaya ang dapat sana'y surprise operation assault plan nila ay nakansima dahil naka-high alert na ang lahat. Napasabi naman ni Benjamin, "So, binuksan talaga ng hunter ang malaking bunganga niya during that call." Pero ang hindi niya maintindihan ay bakit nito inanunsyo sa lahat ng prinsipe ang impormasyon gamit ang emergency channel. Pwede kasing naalaman ng hunter na yon ang tungkol sa seed urn ceremony. Kung ganon, bakit niya pa ito sinabi sa iba pang mga prinsipe na kalaban din niya? Sagot ni Balsamilco, napakatalas ng pag-iisip ni Benjamin at tama siyang mapansin yon. Nabother din sila sa ginawa ng hunter na yon. Pero ang pinaka-reasonable na rason kung bakit niya ito ginawa ay posibleng para mapigilan o maudlot ang mga plano ng ibang prinsipe. In fact, dahil sa announcement na yon, napilitan silang baguhin ang kanilang plano at mag-standby muna. Dagdag pa niya, ang tunay na misyon ng mga hunter ay nasa Dark Continent, kaya mas prefer ng mga hunter ang stalemate o estado na walang lethal action na gagawin ng bawat prinsipe, ganitong mangyari ang serious na confrontation sa kanila.
Coincidentally, naaayon ang strategy na iyon sa misyon ng Hunter na nagbabantay sa pinakabatang prinsipe dahil ang kakulangan ng military power ng pinakabatang prinsipe ay dahilan kung bakit nagdadalawang isip silang sumali sa laban. Sa ngayon, ang ibang Hunter na paniwalang suportahan ang pinakamababang prinsipe ay nagbibigay na rin ng kagustuhang magbahagi ng impormasyon lalo na patungkol sa Nen. Kaya napasabi si Benjamin, ang mga lower-ranking prince at ang mga hunter guards nila ay nakikipagsabwatan na rin para mas tumagal pa ang succession battle. At ang sitwasyon ay mag-iiba, depende kung papaano nila ihahandle ang kanilang mga Nen Beast. Tugon ni Balsamilco, tama raw si Benjamin. Wala pa silang talagang alam tungkol sa mga Nen Beast at sa mga hunters na ito, kaya madaling sabihin na parehong banta para sa kanila ang mga hunter at ang mga Nen Beast. Ayon pa nga kay Balsamilco, posible raw na ang iba pang older siblings ay may mga personal guards na marunong gumamit ng Nen. At ngayon alam na nilang tungkol dito, highly possible na hahanap ng paraan ng ibang prinsipe para mauna sila. Habang pinag-iisipan nito, inutusan na ni Benjamin si Balsamilco na papuntahin na ang lahat ng kanyang mga private soldiers. Tumugon si Balsamilco ng, masusunod po. Sa kanyang isipan, sinabi pa ni Balsamilco na si Benjamin ay madalas na pabigla-bigla kung kumilos at mas pinipili niya ang mga shortcuts, kaya madalas siyang nami-misunderstand ng mga tao. Pero sa tuwing nagbibigay sila ng mga rason at impormasyon bago siya kumilos, nakikinig si Benjamin at nag-iisip kung ano ang mas magandang hakbang. Dagdag pa niya, magkasabay na stricto at flexible si Benjamin, kaya siya lang talaga ang tanging tao na makakapag-lead sa isang bansang papaunlad pa lang papunta sa pagiging isang superpower. Matapos niyan, nagbigay pa siya ng tagubilin sa mga sundalo na tuloy-tuloy pa rin nilang gagabayan at poprotektahan ng mga prinsipe at i-report agad sa kanya ang kanilang mga naoobserbahan. Dahil sa banta ng mga Nen Beast, ang misyon daw na ito ay sobrang advanced at napakadelikado, kaya dapat maging maingat sila sa pag-oobserba sa kalaban. At kung sa tingin nila ay may masamang intensyon ng mga ito laban sa kanila, binibigyan niya ng otoridad ang kanyang mga sundalo na gumamit ng lethal na pamamaraan sa ngalan ng self-defense. Matapos niyang sabihin ito, sabay-sabay na sumagot ang mga sundalo ng, masusunod po. Ipinakita dito ang lahat ng private soldiers ni Benjamin, mga kaibigan. Pagkatapos tinanong ni Benjamin si Balsamilco kung nakikita ba nito ang kanyang Nen Beast. Sagot ni Balsamilco, oo, at napakakatiting daw ng Nen Beast, ngunit napaka-fit para sa isang susunod na magiging hari. Makikita rito na nakangiti ang Nen Beast ni Benjamin. Paglipat ng eksena sa kwarto ni Zhang Lei, dumating na ang isang sundalong naka-assign mula kay Benjamin. Sa isipan ni Zhang Lei, naisip niya na ang first prince na si Benjamin ay nagpadala ng kanyang mga personal elite soldiers para gwardyahan ang bawat prinsipe. Ngunit ayon sa regulasyon, ang mga royal guards ay dapat munang maging official na sundalo ng Royal Army para mag-qualify bilang royal guard. At dahil si Benjamin ang deputy military advisor, siya lang ang isang prinsipe na ang kanyang mga personal guards ay pawang mga opisyal na sundalo ng Royal Army. Mamaya-maya, sa quarter naman ni Camila, sinabi niya sa kanyang mga guards na huwag papasukin o hahayaang makalapit sa kanyang site ang mga sundalo ni Benjamin. Kung papasok daw ang mga ito sa kanyang living room, siguradong mamamatay sila, kaya kailangan daw nilang papuntahin ng kanyang ina. Balik naman kay Zhang Lei, ayon sa kanya, ang ginawa raw ni Benjamin ngayon ay epekto ng pagtawag ng hunter noon sa emergency channel. Kaya ngayon, ito na ang pagkakataon niya para malaman ng tungkol sa mga Nen Beast. Samantala, kay Cheridnich naman na nag-eensayo ng Nen, tinanong siya ng isa niyang guard kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanila. Dahil pareho raw sila ng ina ni Benjamin, technically, hindi siya obligadong sumunod sa mga utos ni Benjamin, kahit pa personal soldiers nito ang dumating. Sagot ni Cheridnich, sabihin mo kay Benjamin, tanga siya. Nagfo-focus pa ako sa Nen. Sa ikalimang prinsipe naman, si Tupepa, iniisip niya na ang hunter na tumawag sa emergency channel kanina ay sadyang gusto ng stalemate, kaya agad siyang nag-utos sa isang guard na gusto niyang makuha ang impormasyon tungkol sa hunter na iyon ngayon din. Matapos niyan, dito naman kay Kurapika, ayon sa kanyang isipan, ang mga phones daw dito sa barko ay kontrolado ng Royal Army, kaya napaka-risky na makipag-communicate sa iba. At ang kanila namang mga radyo ay nakafix lang sa naka-assign na channel, dahilan kung bakit hindi sila makakatawag sa mga guards ng ibang prinsipe. Kaya kung makakakuha sana sila ng ibang radyo, ayos na yun. Kaso may ipit silang binawalan na magdala ng anumang device sa kwarto ng mga prinsipe. Dagdag pa rito, kulang na kulang din sila sa staff ngayon, kaya grabe talaga ang dilema nila.
Kaya nagsalita si Kurapika kay Bill na kailangan daw nilang paliitin ang bilang ng kanyang target. Ito raw ay isang napaka-high risk na operation at kinakailangan niyang hatiin ang kanyang atensyon. Sa tingin niya, hindi siya makakatagal sa ganitong sitwasyon. Maya-maya pa, tumunog ang doorbell. Kaya agad na sinabi ni Kurapika na baka sundalo daw ito ng First Prince. Sa isipan niya, isa na naman sigurong spy ang paparating sa kanila. Sinagot ito ng katulong ni Oito na si Sandra gamit ang intercom. Doon nagpakilala ang lalaki na siya raw ay Vincent, a royal guard na ipinadala ng First Prince. Maya-maya umiyak naman si Prinsipe Wobble na ipinagtaka ng kanyang ina. Akala niya baka inaantok lang ito kaya sinabi niyang pupunta muna sila sa bedroom. Ayon pa kay Oito, naninervous daw siya tuwing may mga bagong tao. Sinagot naman niya si Kurapika na naiintindihan niya yon, kaya ipapahold lang nila sa labas o sa entrance ang sundalong ipinadala ng Benjamin, habang patuloy pa rin nilang manamonitor. Makikita naman dito ang mukha ni Sandra na wala ng buhay, sapagkat gamit ang kanyang sariling kamay ay sinaksak niya ang kanyang dibdib. Ayon kay Vincent, dumapit daw ang babae sa kanya habang may hawak na kutsilyo, kaya wala raw siyang choice kung hindi depesahan ng sarili niya. Bukod pa rito, daladala raw ang babae ang isang vial ng lason na sa tingin niya ay gagamitin para manlason, kaya ginawa lang niya ang kanyang karapatan na mag-apply ng self-defense. Nang nasabi ito ni Vincent, sa isipan ni Kurapika ay sinabi niya na hindi pala spy ang pumasok, kundi assassin na palaga. Grabe! Kulang na nga sila sa manpower. Pinatay pa nitong sundalo ni Benjamin ang isang katulong nila Oito. Kaya ngayon, mas lumalala pa ang kanilang problema. So ano kaya ang gagawin ni Kurapika sa sitwasyon na ito mga kaibigan? Malalaman natin yan sa susunod na chapter kung saan ipapamalas ni Kurapika at Bill ang kanilang kakayahan sa pag-configure. At marami pang ibang napaka-thrilling na eksena at nakakagulat na impormasyon. Dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan niyo ang video, paki-like, comment, follow at subscribe na rin para sa mas marami pang videos na gaya nito. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime at itakits ulit tayo sa susunod kong video.